Sobrang tarik ng highway na to, napapahinto talaga yung mga nagbibisikleta. Grabe, overlooking. Woo! Tapos napapansin ko, dito sa may ibabaw, iba na yung klima, malamig na. Pagkagabi dito, pupunta kayo dito ng gabi, wag nyo nang balakan dahil wala akong nakikita mga street light. Sa mga pamakita mo, yan, sa gitna tayo, wala nang daanan. Ayun, may ginagawa rin doon. O, sige tay. Yung daanan na yan, nakikita natin sa may taas, yung kaliwa na yan is papunta yan ng Real Quezon. At sa dulo niyan, makikita natin yung dagat na yung Pacific Ocean. Sa silangang bahagi ng Luzon, sa pagitan ng makakapal na kagubatan at matatarik na kabundukan ng Sierra Madre, may isang proyektong unti-unting binubuo, isang kalsada na magdurugtong sa Paete, Laguna, patungong Real at Mauban, Quezon. Ang proyektong ito na kilala bilang Paete, Real, Mauban Bypass Road ay naglalayong magbigay ng mas direktang ruta papunta sa silangang baybayin ng bansa. Sa halip na mahaba at paikot na biyahe, inaasahang mapapabilis ang paglalakbay sa pagitan ng mga probinsya. Sa kasalukuyan, makikita ang malawak na konstruksyon ng kabundukan, kabilang dito ang pagbubukas ng mga lupa, paghubog ng mga dalisdis at pag-aangkop ng kalsada sa natural na topografiya ng lugar upang matiyak ang ligtas at matibay na daanan. Ang ganitong uri ng proyekto ay may malaking epekto sa transportasyon. Mapapadali nito ang paggalaw ng mga tao at produkto at makakatulong sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya, kabilang ang turismo at kalakalan sa mga apektadong lugar. Gayunpaman, ang konstruksyon sa loob ng kabundukan ay may kaakibat na hamon, kabilang dito ang pagbabago ng natural na anyo ng lupa, pagkawala ng ilang bahagi ng kagubatan at posibilidad ng soil erosion o landslide kung hindi maayos ang pagkakagawa at pangangalaga sa lugar. Sa pag-usad ng konstruksyon, unti-unting nahuhubog ang isang bagong ruta at magbibigay ng mas maayos na akses sa mga serbisyo at oportunidad. Sa kabuuan, ng Paete Real Mauban Bypass Road ay isang mahalagang hakbang sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa silangan Luzon. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito tayo ngayon sa probinsya po ito ng Laguna at nasa Paete po tayo ngayon, no? At meron po tayong pupuntahan dito guys na isa sa mga magiging bypass papunta po ng Real at Mauban. So ito po yung pinakamabilis na daanan na ginagawa ngayon po dito, no? Kumbaga tinatawag po itong Luzon Pacific Highway na isang kalsada na magduduktong mula Calabarzon patungong Northern Luzon. Inaasahan po ito na mapapabilis yung ruta natin papunta sa silangang baybayin ng bansa. So napakaganda po na itong proyekto na to guys. Pag natapos to, talagang napakabilis na at maganda po dun sa papunta ng Real Quezon. So tara at puntahan natin, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga daanan na mai-encounter natin, no? So bago yon is dadaan muna tayo ng 3 cruise dito sa may Paete. Okay, so let's go. Simula pala dito sa Sea Oil, meron tayong 15 minutes paakyat ng Paete. 3 cruise. Ayan. Itong ruta na to paakyat, 15 minutes simula dito, 4.5 km. So time check tayo guys, 12:06 ng tanghali. Napakatirik na naman ng araw. Kung aakyat kayo dito sa may 3 cruise, isa papansin natin dito yung napakataas na daanan paakyat. Ayan, oh. Actually, namaan na ako dito dati. Pero umuulan nun. Ang pangalan pala ng road na to, Feeder Road. Yung daanan dito, no? Rough road. Ayan, no? Tapos ang tarik. Yeah. Pero nadaan ako dito dati, parang hindi pa ganito yung daan, no? Parang nasira lalo yung daanan. Okay. Wala na tayong signal. Tingnan nyo lang yung dinadaan natin guys, kung ano ba yung mga na-encounter natin na daan paakyat doon sa 3 cruise. Ngayon puro paakyat, oh. Oops. Maraming nabutas sa daan kumpara dati, Ay, ang taas.
taas, grabe. Parang nahirapan yung motor ko ngayon umakyat ah. Slow down, accident prone area. Okay dito. Grabe kurbada. Pero yung papasok na to, simula dun sa baba, napapaligiran na to ng mga puno. Kaya hindi natin ngayon ramdam habang nagmumotor tayo yung init. Yeah. Mabi, hirap yung motor ko umakyat oh. Hirap maka 25 oh. 23, 25, 26 kilometer lang. Puro paakyat. Pero mas maganda yung panahon ngayon kumpara dati oh. Yan, may mga bikers na rin tayo na kasabay na ngayon, paakyat. Papunta rin yan 3 Cruz. Kasi ngayon nga is mahal na araw. Dito, naalala ko dito, naabutan ako ng ulan dito eh. Sa may gitna na to, wala akong masilungan. Dito sa part na to. Ay, si Kuya, may dalang bigas. Mas mabigat yung dala niya. Ayan sila Kuya, oh, mga naka-bisikleta, ang titindi. Ang tindi ng mga nagbibisikleta, paakyat. Sobrang tarik ng highway na to, napapahinto talaga yung mga nagbibisikleta. Ginagawa nila, tinutulak na lang nila yung bisikleta nila paakyat. Kahit nga yung motor, nahirapan din umakyat eh. Dito sa kataas na to. Pero pansin ko dito, yung hangin, wala ganong hangin. Magandang akyat natin ngayon. So dito na tayo sa intersection. Dito sa kanan, ito yung pababa doon papuntang Longos, yan. Pero dito tayo sa may kaliwa. Maganda na tiyempohan natin ganito yung daanan dahil pagka umuulan ay grabe ang putik dito. No? Warning, accident prone area. Dito na sa part na to makikita natin yung mga overlooking. Baba lang natin yung visor natin dahil ang daming alikabok. Puro alikabok pala may encounter ngayon natin dito. Yeah. Pero walang truck na nakakasalubong ah. Dahil Sabado nga ngayon, wala mga pasok. Marami pa rin tayo nakikita dito ng mga signage. Yan, slow down, sharp curve. Dahil yung mga kurbada dito matutulis sa pababa. Buti nilalagyan nila ng signage. Yan. Ang tindi ng sikat ng araw. So 8 minutes darating tayo dun sa may 3 Cruz. Ah. Naalog yung box natin. Sobrang rough road daw. Mauna raw sila nanay dahil puro alikabok daw. Yan yun oh, sa harapan natin oh. Mas lalo palang maalikabok dito pagka ganitong matirik ang araw. Yeah. Grabe, alog talaga. Pupunta pala kayo dito guys. Grabe alikabok. Ayan oh. Ito oh, meron ng dito daan na magandang kalsada. Pero pagkadating na naman dito, puro alikabok na naman.
Yo. 4 minutes, darating tayo doon. Ano pa kaya ma-encounter natin bukod dito sa mga alikabok, ano? Pero yung daanan, nasisira na rin, no? Ayan, guys, oh. Dito may sementado na sa may ibabaw. Pero hindi ko alam kung hanggang saan tong sementado na to. Ay, ito yung taas ng tower, oh. Yeah. Maswerte tayo kasi ngayong dumaan tayo dito, wala ganong kahangin-hangin. Dahil sa ibabaw na to, nandito makikita natin yung windmill na ginagawa. Daanan din natin mamaya yan, guys, para makita nyo rin yung update doon sa windmill na ginagawa dito. Ito na yung ano, puro rough road na naman, oh. Ay, grabe. At pasalamat din tayo na hindi umuulan ngayon, dahil kung umuulan ay grabe, puro losak tong madadaanan natin. Puro wasak-wasak na daanan. Aray. Hindi ko lang alam kung maraming tao ngayon doon mismo sa Tatlong Cross. Malaman natin yan. Kasi ang sabi ng nanay, yung nakausap natin doon sa may baba, yung pinagkainan namin kaganina, marami raw tao dito kagabi sa may Tatlong Cross. Marami raw mga nag-overnight. Kasi ito yung mga isa sa mga tourist attraction dito sa may Paete. Ito, ano na tayo, patag na uli. Dito na yung Tatlong Cross, may kakaliwaan lang tayo dito. Ayan, Feeder Road, kakaliwa tayo. May signage na ginagawa dito, oh. Ano kaya ito? Parang signage siya. Maligayang pagdating, Sitios Santa Ana, Tatlong Cross, Barangay Ermita, Paete. Ito na yung bababa, guys, papunta doon sa may Tatlong Cross. Dito pa lang may mga tao na tayo nakikita pagpasok. So possible maraming tao ngayon. Isa to sa mga liblib na pasyalan dito sa may Paete. Ito na. Ay, ang dami nag-camping, oh. Ang daming tao ngayon, ah. Yung huling punta ko dito, wala ganong mga tao. Hello, be. Ay, bawal. Dito lang. Okay, sige. Dito lang, ha. Dito lang pala tayo. Bawal pala pumasok doon sa loob. Magkano? 10? Sige. Ang Tatlong Cross ay matatagpuan sa tuktok ng isang burol sa Paete, Laguna. Madalas puntahan ng mga mamamayan lalo tuwing Semana Santa o Holy Week. Ang pag-akit sa burol ay tinuturing na isang anyong penitensya o sakripisyo bilang paghingi ng kapatawaran sa kasalanan at pagpapakita ng debosyon sa Diyos. Ayon sa paniniwala ng marami, ang pag-abot sa tuktok kung saan matatagpuan ng Tatlong Cross ay may kaakibat na biyaya. Dito maaaring humiling ng isang nais o panalangin. Sa paglipas ng panahon, ang Tatlong Cross ay naging bahagi ng pagkakakilanlan ng Paete. Hindi lamang ito isang reliyosong lugar, kundi isa rin pook na nag-uugnay ng kasaysayan, pananampalataya at kultura ng mga mamayan. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy itong dinarayo ng mga deboto at turista. Hindi lamang upang manalangin, kundi upang maranasan ang kahalagahan ng tradisyon at masilayan ang kahangahangang tanawin ng bayan. Okay guys, dumating na tayo dito sa may Tatlong Cross, no? Marami pala ngayong pumunta dito sa may Tatlong Cross. Tapos sasabi ng mga bata ay meron daw parking fee na 10 pesos, ano? Ayan. So ito yung itsura dito.
Ganito pala dito pag mahal na araw, oh. May nagtitinda dito sa may right side. Ayan. Mas marami rin naka-standby. Pero yung mismong tatlong cross ito, papakita ko sa inyo. Ayan, marami dito nagpapahinga sa may gilid. Wala tayo dun sa may pinakadulo. Doon si Kim. Naantay tayo. Yan, grabe, ang tirik ng araw, alas 12. Pero ang gandahan dito guys, is yung hangin hindi malakas. Kasi nung huling punta natin dito, napakalakas ng hangin dito sa partin to. Dito sa may tatlong cross. Yan. Pero wala naman yun, wala namang nakapako dito. Dahil mahal na araw nga. Ngayon po is April 4, Sabado de Gloria. Ngayon kami nagpunta dito. Ito kasama natin si Kim Chimoto. Ako Super Mario again. Ayun, no? Ginagawa tayo sa ating vlog. Ayan, marami tayong mga kasama dito ngayon. Doon may mga nagpapahinga rin. Pero matatanaw na natin dito yung mismong bayan ng Paete. Ayan yung bayan ng Paete guys, oh. Ayan, sa baba. Ayan. Pero nakakalungkot lang dito dahil marami nga nagpunta dito kahapon. Ang daming basura. Ayan. Ang daming basura na iwan. Dahil kahapon nga dito, Biyernes Santo, marami nag-camping. Ito yung itsura dito. Ito mismo yung harapan ng krus ng Paete. Tapos, tanaw dito ang Laguna de Bay. Yan ang Laguna de Bay. Napakalawak. Ang ganda. So, pahinga lang tayo ng konti dito. And then after natin dito, punta na tayo dun sa Real Mauban Road na ginagawa. Palis na tayo dito sa may tatlong cross at pupunta na tayo doon sa may susunod nating destinasyon. At pupunta po tayo ng ginagawang windmill dito. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung makikita doon sa ginagawang windmill. Napakaganda na punta natin dahil kakaunti yung lakas ng hangin kaya ang sarap magpalipad ng drone. So ito yung palabas. Pa tatlong cross. Pagdating dito sa may labasan, kakaliwa tayo. Ayan. Kaliwa tayo dito sa pinasukan natin. Babaybayin lang natin tong kahabaan na to. Doon sa may sa may tatlong cross na pansin ko, dahil Holy Week nga, napakadaming iniwan na basura ng mga turista doon, yung mga nag-camping. Ay kawawa naman yung mga lokal doon. Dito sa dinadaanan natin ngayon, pababa, ay yung kalsada maganda yung kalsada, oh. Sana hanggang doon to sa may Mauban na sinasabi ko sa inyo. Tapos sa papalibutan na rin pala to ng mga puno, mga matataas na nyug. Ang ganda rin ng view pala dito, no, pagka ganito mga summer. Dito, ingat lang tayo dito sa may mga mga blind curve na gano'n dahil may mga biglang pumapasok na ayan, katulad niya na sasakyan. So diretso lang natin to guys. Itong pababa na to, dito hindi ako dati nakapasok dito dahil napakaputik. Dito na mismo yung ginagawang windmill na dadaanan natin. Sana madaanan natin, makapasok tayo. Ayan, may truck. Nakita ko may truck dahil sa may salamin. Napaka useful nito. Yung salamin na yan. Pero rough road na naman to ang dadaanan natin, Ito yung paakyat doon sa may windmill. May barikada na. Di tayo pwede pumasok pala. May barikada. Paakyat. Dito kasi sa part na to, hanggang doon sa may taas, matatanaw natin yung windmill. Kaso nga lang, hindi natin makikita ngayon dahil may barikada, oh. Yung papuntang windmill. Oo, yan ang papuntang windmill. Yung isa parang may nakita ko doon na hinukay nila. Oo, ito. Windmill din yun. Ayun. Windmill. Madami silang nilalagay dito. Pati dito. Subukan natin doon, pre, kung may makikita pa tayo sa daanan natin sa Pamauban. Di tayo pwede pumasok dito, eh. Tara. Tara guys, diretso lang namin to. Papakita namin sa inyo kung ano pa yung madadaanan.
Hindi natin masilip yung windmill dahil ayun nga, may barikada. So diretso natin. Alam ko may mga tinayo pa dito. Yun yung magiging attraction dito pagdating ng panahon, yung mga windmill. Yung kagaya dun sa may Pililya. Hindi ko lang kung bakit marami pa kami nakakasalubong ha. Simula dito sa may Tatlong Cross, marami bumababa. Ibig sabihin may mga community pa pala dito sa may taas. Aray ko, aray. Di tayo makapagpatakbo ng maayos gawa ng ano, puro rough road na hindi dinadaanan natin. Yeah. Ay grabe, saan kaya ito dadaan? May malaking daanan din dito tayo na daanan ngayon, oh. Tapos papunta doon sa may taas. Equipment. So dito possible meron din ginagawang windmill. Habang binabaybay namin ang daan, bumungad sa amin ang isang napakalaking kalsada na paakyat, diretso papunta sa taas ng bundok. Dito na-realize ko kung gaano kalaki at kaambisyoso ang proyektong ito. Hindi lang siya basta kalsada, kundi isang daan na tatawid sa bundok para mas mapadali ang biyahe. Dito pala sa dinadaanan natin ngayon, napakataas pala ng elevation na to. Kung mapapansin nyo dyan sa may aerial shot, pataas siya na kulay puti yung kalsada hanggang dun sa maibabaw. Sana meron kami madaanan dito na ano, na mga ilog, ganoon. Kung may mga ilog, talagang maliligo kami. So etong left side na to guys, dyan mismo tinatayo yung windmill. Bawal tayo pumasok dyan. Pero dito tayo papasok sa may pinakaloob. Dito yung daanan, papunta ng Mauban. Nung huling dumaan ako dito, etong parte na to, may rumaragas ang ano dito, rumaragas ang tubig. Galing doon sa may bundok. Ayan. Napakahaba pa nito, nasa Paete pa lang tayo. Tay, malayo pa yung Real. Real? May yung daanan na ginagawa. Ay, malayo pa yun. Yan. Dyan. May isang oras pa ba? Wala na. Wala na. Sige po. Salamat. Tanong ka na lang kung ikaw. Okay, salamat po tay. So guys, malayo pa raw tayo dun sa may Real. Yung ginagawang daan. Habang pumapasok tayo dito sa may looban, ano na siya, tumatahimik na rin yung daanan, ano. Parang wala na ganong mga nagmomotor. Pero marami pa rin mga bahay. Ayan, oh. Siguro may mga community nga doon. Ayan, oh. Dahil meron tayo nasasalubong mga jeep talaga eh. Namaya magtatanong tayo, baka mayroong mga ilog dito na madadaanan. Kung meron tayong ilog na madadaanan, mas maganda. Kasi makakaligo tayo. Overlooking nga dito, oh. Ang gaganda ng mga mountain pass na dadadaanan natin ngayon. Yung box natin nakaalog talaga, oh. Hindi ko lang kung naririnig yun dyan sa video natin. Oops. Rough road. Yeah. Dito nga guys, may mga ano nga, oh. May mga bahay pa, oh. Oh, meron pa dito sa kabila. Ayun, dito naalala ko, dito yung merong eskwelahan tayo madadaanan sa parte na to. Kalimutan ko yung pangalan ng eskwelahan eh. Kasi nung dumaan ako dito, merong 2 truck na hindi nagkasya. Dito na yun. Ano kaya pinagkabuhayan ng mga tao dito bukod sa sa mga nyog? Wala namang dagat dito, wala namang ilog.
Marami mga puno, oh. Mga puno ng ano. Mga puno ng nyug. Marami. Grabe alog. Ito maganda yung daanan, no, guys. Ang ganda sa kabila, oh. Ang ganda ng scenic view dito. Mahaba pa raw to eh. Simula raw dun sa may hinagawang windmill hanggang dun sa may real. Slow down, school zone. Oh, ito na nga yung school guys, oh. Madadaanan natin. Wali may eskwelahan dito, Tubog Elementary School yan. Nasa liblib na lugar, ano? So, diretso pa tayo. Bali guys, wala nang signal dito yung globe. Hindi na rin tayo makapagmapa. Bali, susundan na lang natin yung pinakadaanan hanggang doon sa may pinakadulo. Makikita naman natin siguro yun eh. Yung ginagawang daanan. Yung daanan dito na dinadaanan natin ngayon, parang may halin tulad siya sa Ilocos. Dahil sa mga scenic view. Naniniwala ako guys, balang araw itong bypass road na to, dadayuhin to. Dahil yung mga mountain pass na nakikita ngayon natin dito, mga overlooking. Tapos matataas na rin pala yung mga wind turbines na naka-ano dito, naka-install no, sa left side natin, no. Makikita natin dito ang tataas ng mga windmill. So kalimitan sa mga motor dito yung mga ganito, oh. Yung mga matataas na motor. Yan guys, nakikita nyo sa may right side natin, napakagandang view, oh. Parang wala tayo sa Laguna. Parang nasa parting ano tayo, parting Dingalan, ganun yung vibes niya dito. Sa mapa hindi na ito makikita, hindi na siya na-waste. Pero ang sabi sa amin doon ng nakausap namin kaganina, hindi ko lang sigurado kung sitio papatahan yung huling sitio na madadaanan namin dito sa may taas, sa may Paete. Isang napakagandang adventure tong ginagawa natin kasi nituklas natin yung nadadaanan natin. Tapos kung ano ba yung mga ma-encounter natin dito na daanan. Head in the clouds, heart full of childlike wonder. The chaos, the crowds, the city that never slumbers. Just a regular girl from a regular town. I told myself that I'd never come down. Eyes open wide, finally start to see colors of fall reflected by big yellow taxis in the silvery moon. Kaleidoscope lights, even the streets look at me. May mga maayos na daanan eh, katulad nito. Pero may mga portion din dito na rough road. Ayan. Pagkagabi dito, pupunta kayo dito ng gabi, huwag nyo nang balakin dahil wala akong nakikita mga street light. Napakadilim dito sa lugar na to. Maganda lang dito gantong oras. So time check tayo, 1:32 na ng hapon. So binabaybay pa rin natin tong Paete. Wow, ang ganda oh. Guys, so kita nyo ba yan? Grabe overlooking. Woo! Solid. Ang ganda oh. Mas pababa. Aray ko. Ayan guys, sa right side natin oh. Mamaya magtatanong tayo kung ano na bang barangay itong niyadaan natin. Kasi kagaya na nagtanong tayo, barangay 9. So may mga tao pa rin dito tayo nakikita. So hindi naman siya nakakatakot, hindi siya totally yung parang looban. May mga portion lang dito na nadadaanan mo ay ano,
mga talahib, mga ganon. No, tanong tayo. Ate, magtatanong lang, Paete pa rin po ito? Paete pa rin? Ah, Paete. Anong barangay na to? Hindi nyo... Ah, Barangay 9. Malaki pa rin palang Barangay 9, no? Sige, oh, salamat. Yung mga lokal dito, Barangay 9. Laki ng Barangay 9. Kasi may mga bahay pa rin tayong nadadaanan, no? Tapos, sa papansin ko, dito sa may ibabaw, iba na yung klima, malamig na. Habang papalapit kami sa aming pakay, hindi ko maiwasan mamangha sa aming dinadaanan. Isang malawak na daan na unti-unting binubuo sa gitna ng kabundukan. Habang tinatahak namin ang daan, ramdam mo ang bigat at halaga ng pagbabagong dala nito mula sa matatarik at halos hindi madaan ng bundok. Ngayon ay nagiging maayos, ligtas at accessible na ruta. At sa bawat metro na aming nalalakbay, mas lalong tumitibay ang isang tanong, hanggang saan pa ang mararating ng lugar na ito kapag tuluyan nang natapos ang proyektong ito. Ito tayo. Ayan, oh. Meron ako nakikita dito na isang simbahan, Sitio Papatahan. Yun yung huling merong road. Nakikita natin. Then after nun, hindi ko alam kung meron pang ganito. Meron pang ganitong daanan tong highway. Ay. Ito tayo. Baka walang daanan dun sa may ibabaw. Ah, okay. Ito na. Sitio Papatahan, Paete, Laguna. Okay. Kuya, eto na po ba yung dulong sitio ng Paete, Papatahan? Ah, meron pa? Ano po diretso dito? Oh, diretso Papatahan. Papatahan pa rin po yan. Ano susunod sa Papatahan? Ano na? Ikaw. Balika. Ano, Paete pa rin po yan? Ano na? Real. Oh, malapit. Ah, Real. Real na yun. Sige po. Salamat. So ito pala guys yung mga dulong sitio dito, itong Papatahan. Ang sarap mag-rides dito. Pagka ang dala natin sana dito yung yung Honda CRF. Yun sana maganda dito. Or yung Kawasaki KLX. Sayang hindi tayo makapag dual sport. Kasi hindi ko naman alam na ganito pala yung daanan. Nakala ko may highway na. Napakasimple ng buhay dito. Ayan, na yung amoy ng probinsya, maamoy mo na dito yung parang amoy usok na yung mabango, ganon. Ay ko. Dito ang dami ng bahay, Sa pinakalooban pala ng Paete, ang dami pa rin mga bahay. Pero wala ako nadaanan na na palengke. Ito. Ate, saan po ba papuntang Real? Yung ginagawang daan? Diretso lang? Eto? Oh. Okay, salamat po. Good afternoon po. Po, Real po. Hindi ka naligaw? Hindi naman. Pupunta lang namin yung dulong daanan. Yung ginagawang daan. Ang daanan? Opo, yung bago. Ay, ito po, diretso. Diretso, pagdating mo ron sa dulo, bago magsapa, kaliwa ka. Okay. Ito na ba yung dulo ng Paete? Itong Papatahan? Oh, yun to. Ah, ito na. Tapos susunod na bayan dito. Wala, bundok na yan. Ah, bundok na. Oo. Kaliwa ka ron sa palusong na, kakaliwa, dalawa yun dun Okay, sige po. Kaliwa po. Sige po. May sapa na yun dun Sige. Mga bako naman dun. Salamat, Tay. Salamat po. So, yun. Ito na pala yung pinaka-sitio. Sitio Papatahan niya, yung pinakadulo. Pero hindi sa atin sinabi ni tatay kung ano ba yung susunod na madadaanan natin. Nalaki rin pala doon Sitio Papatahan, guys, no? Doon dinadaanan natin.
Ang sarap dito mag-trail. Dito sa parte na to. Sayang talaga, hindi tayo nakapag-dual sport. Tahimik tong ano to, tong sitio na to. Tong sitio Papatahan. Actually, first time ko po dito talaga na dumaan sa lugar na to. Tapos marami na rin pala mga ginagawa dito sa right side natin. Ang sarap magmotor dito. Parang nare-refresh yung utak ko. Diretso natin to. Parang ano siya, parang Dinggalan na. Dinggalan Aurora, parang ganun yung vibes niya. Dito na pala yung mga kagamitan ng mga gumagawa, oh. Dito makikita natin, oh. Marami silang mga gamit dito. Ayan. Diretso lang natin to, guys. Hanapin natin yung pinaka dulong daan. Oops, kanan daw tayo dito. Ito, may ginagawa rin daanan dito. Saan kaya papunta yan? Wala na mga bahay dito, ah. Ito tayo sa mapa, oh. Itong blue. Ayan. Wala nang daanan. Yan, saan na naman tayo nakakarating, ah. Sana po nag-i-enjoy po kayo sa ating paglalakbay ngayon at kung saan tayo nakakapunta. Yan. Ang sarap mag-joyride pag ganito, pag naayos lalo to, tong daanan na to. Buti na lang kamo, nagpunta tayo dito. Walang ulan. Kasi kung may ulan dito ay grabe, hindi tayo makakapasok dito, oh. Dahil yung mga lupa kulay pula. Ito, overlooking na naman, paakyat. Hinahati nila yung yung daanan, no, dito. Kita nyo yan, guys. Hati yung daanan, paakyat. Ang dami mga punong sinira dito. Oh. Pero sana maging worth it tong daanan na to pag natapos. Kasi yung pinakadulo na ito, itong dinadaanan natin, Pacific Ocean na to, yung labas na ito. Dito pa lang makikita natin talagang kulay blue yung kalangitan, no. After dun sa may sitio Papatahan, wala na kami nakitang mga bahay dito sa dinadaanan natin ngayon. Puro mga na siya, puno, mga lupa, tapos malaki na yung daanan. Pinalaki na yung daanan dito. Pagka pupunta pala kayo dito, magpagas na kayo dun sa baba pa lang sa may sea oil. Dahil dito wala na kayong madadaanan. Eto na, meron na ditong pinapatag na daanan. Ito na pala yung left side natin, no? Ito yung kulay pula. Tapos eto na yung nagawa, etong sa right side. Lakas ng hangin. Malapit na ata tayo sa parang dulo, eh, oh. Hanggang saan kaya to? Ito may mga tao pa rin, Tay, magtatadol lang, tay. Malayo pa ba to? Itong daanan na to? Papuntang Real? Yung daanan na ginagawa, ito ba yon? Kaliwa. Ayun, may ginagawa rin doon. Oo, sige, tay. Ayun ay Real. Opo, Real. Real Mauban. Mauban, dito Mauban. Okay. Real dito sa kaliwa, dito yung Mauban. Sige, tay. Salamat po. Sige po. Yung ayun, Mauban. Mauban sa kaliwa. Ay, Mauban daw dito. Ang Real sa kaliwa. May nakausap tayo dito na lokal. Hindi ko alam kung bakit nag-iisa siya dito sa may gitna ng gitna ng bundok. Sabi niya
Malayo pa raw, may 2 sanga raw tayo madadaanan dito. Grabe guys, ito na pala yung ginagawa dito. Ito sa right side natin, oh. Ang lawak ng ginagawa, hindi ko alam kung ano to. Siguro barracks din nila yan. Aray ko! May daanan pa hanggang dulo, tsaka may mga tao ah. May mga tao tayo nakakausap pa dito. Ayan oh. May pa ilan-ilan na bahay tayo nakikita dito. Pero napansin ko talaga itong sa left side natin ay pinapatag pa nila. Dito sa dinadaanan natin ngayon, patag na. Kumbaga lalatagan na lang to ng ng semento kung sa kanan. Aray ko. Ito na ata, malapit na ata tayo sa dulo guys. Ito na yun, kulay pula na dito yung lupa eh. Yan natin, silipin natin hanggang dun sa dulo. Ang haba pa. Ayun, ang haba pa oh. Baybayin lang natin to kung hanggang saan to. Wala tayong mapagtanungan ah. Wala rin kasing pasok ngayon mga nagko-construction dahil Sabado, tapos holiday pa. Wala akong nakikitang bulldozer ah. Malinis oh. Aray ko. Diretso lang natin. Sa mapa makita mo yan, nasa gitna tayo, wala nang daanan. Ito yung Pacific Ocean eh. Oh, nasa gitna na tayo. Ay grabe, ito na yung ginagawang daan guys oh. Ang lalim pala nito. Hanggang doon sa maibabaw. Ayun yung kulay pula, nakikita nyo dito. Meron daanan doon sa kaliwa, tapos meron din paakyat. Ang taas. Tapos pababa siya, pabulusok. Ba tayo? Sabayin pa natin. Hindi ba makikita natin dito. Dito sa kaliwa may mga ginagawa rin daanan no. Dito na yung mga nila, mga truck. Tapos doon sa may taas ng bundok na yun, may ginagawa rin na daanan. Hindi ko alam kung ano ba yung ginagawang daanan doon. Wala tayo mapagtanungan eh. Dalawa kasi to oh. Isang daanan pa dito sa kaliwa. Ang sabi ni Kuya is papunta raw itong Real. Ito naman is papunta ng Mauban. Itong daanan na to. Wala lang tayo mapagtanungan dahil wala katao-tao. Ang Paete Real Mauban Bypass Road ay naglalayang magbigay ng direktang koneksyon mula sa bayan ng Paete sa Laguna patungo sa Real at Mauban sa lalawigan ng Quezon. Ang proyektong ito ay bahagi ng pagpapabuti ng road network papunta sa silangang baybayin ng bansa. Layunin ng kalsadang ito na paikliin ang travel time sa pagitan ng mga nasabing lugar at mapahusay ang accessibility lalo sa mga lugar na dati mahirap marating dahil sa mga bulubundukin. Sa oras na makompleto, inaasahang magdudulot ito na mas mabilis sa biyahe, mas maayos na daloy ng transportasyon ng mga produkto at mas madaling akses ng mga pangunahing serbisyo. Makakatulong din ito sa pagpapalago ng turismo at lokal na ekonomiya sa mga apektadong lugar. Gayunpaman, may mga kaakibat na environmental consideration ng proyekto. Ang konstruksyon sa kabundukan ay maaari magdulot ng pagbabago sa natural na anyo ng lupa. Dahil dito, mahalaga ang tamang pagpapatupad ng environmental protection measures kabilang ang slope stabilization, drainage system, reforestation upang mabawasan ang mga epekto sa kalikasan. Sa kabuuan, ang Paete Real Mauban Bypass Road ay isang mahalagang proyekto sa pagpapaunlad ng infrastruktura na may layuning mapabuti ang koneksyon at accessibility.
Guys, dumating na tayo dito sa mismong dulo ng Real at Mauban road, no, na ginagawa. At hindi na kami dumiretso dun sa may dulo dahil hindi na lang tayo pwede mag-video doon, no. So respect lang natin yung mga guard doon. At ipapakita ko na lang sa inyo. Yung daanan na yan, na nakikita natin sa may taas, yung kaliwa na yan is papunta yan ng Real Quezon. At sa dulo niyan, makikita natin yung dagat na, yung Pacific Ocean. At dito naman sa may kanan, yung mataas na yan, yung paakyat na yan is papunta ng Mauban, Quezon naman yan. So, ito yung nagsisilbing rotonda na makikita ninyo balang araw. At nakakalungkot lang syempre at marami talagang natamaan dito ng mga puno, no. Dito kami sa sa lugar na to huminto dahil makikita natin dito yung daanan kulay pula, yan. Medyo maingay lang yung mga kuliglig, sobrang lalaki siguro ng mga kuliglig dito. Napakalawak. Pero tingin mo, 4 na linya to, no? Na lanes. Pwede. Kasi ang lawak talaga niya, para siyang EDSA. Tapos sa sobrang lawak ng pagkagawa ng highway na to, yan. Yung mga puno ito sa left side natin. Yun nga, medyo nakakalungkot lang isipin dahil talagang nasira yung yung forest dito sa gitna ng kabundukan. Pero ang kagandahan naman dito is yung mismong papunta ng Real at Mauban is mapapabilis na, no, papunta dun sa silangang baybayin ng ating bansa. So dito na namin tatapusin ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode at kita-kits po muli sa ating susunod na adventure. Salamat po sa inyong suporta. Bye-bye po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours. Always believed that after the miles we find ourselves here at the end of the aisle. Looking at me, you're looking at me. What more could I want? What more could I need? Our hands intertwined in this sweet symphony. You're all that I want to forever breathe. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both